Isipin mo ito, may emergency fund ka, pinaghirapan mo itong ipunin. Nagtipid ka at inuna mo ito bago ang luho, bago ang travel, bago ang upgrade ng phone. Pero nasa na ito ngayon? Well, natutulog lang sa loob ng isang traditional bank account na halos barya lang ang tinutubo buwan-buwan. At habang tumataas ang mga bilihin, habang nagiging mas unpredictable ang buhay, kaso ang pera mo, tahimik lang, hindi gumagalaw, hindi lumalaban sa inflation. Kaya ang tanong ko sa'yo, kung ang emergency fund mo ang unang sasalo sa'yo kapag may krisis, bakit mo siya hinahayaan na hindi gumalaw o kumita ng pera para sa'yo? Maraming Pilipino ang alam ang konsepto ng emergency fund pero hindi alam kung paano ito papalaguin ng tama. Ang mindset kasi natin madalas ay okay na yan basta may nakatabi. Pero sa panahon ngayon, hindi sapat yung basta meron na lang. Kailangan matalino ka. Kailangan strategic. At dito pumapasok ang paggamit ng mga digital banks na nagbibigay ng mas mataas na interest rates at daily compounding. Hindi ito hype. Hindi rin ito isang get-rich-quick fantasy. Ito ay simpleng pag-maximize ng bawat sentimo ng pinaghirapan mo. Unahin na natin ang realidad. Ang mga traditional bank sa Pilipinas ay kadalasan nagbibigay lang ng interest rates na halos hindi mo nararamdaman. Minsan mas mababa pa nga sa 1% kada taon. Ibig sabihin kung may 100,000 pesos ka sa savings account mo, baka ilang daang piso lang ang madagdag dito sa loob ng isang taon. Samantalang ang inflation, kayang ubusin ang value ng pera mo na mas mabilis pa sa tinutubong interest nito. Sa madaling salita, kahit hindi mo ginagalaw ang pera mo, parang nababawasan pa rin ang tunay na value nito. Well, don't get me wrong. Hindi naman ibig sabihin na masama ang mga traditional bank kasi may role sila, safe sila at established na sila. Pero pagdating nga lang sa emergency fund ay nakatenga lang ito at naghihintay ng pagkakataon na magamit. Pero alam mo ba na may mas magandang option? Dito pumapasok ang mga digital banks na nag-aalok ng mas mataas na interest rates kumpara sa mga traditional banks. At ang pinakamahalagang feature nito, daily compounding. So ano nga ba ang daily compounding at bakit mahalaga ito? Sa simpleng paliwanag, ang interest na kinikita ng pera mo ay nadadagdag agad sa principal amount ng pera mo at kinabukasan, kikita ulit yun ng interest. Parang snowball effect, araw-araw na may maliit na pag-usad. Hindi mo kagad siya mararamdaman sa isang linggo, pero kapag pinabayaan mo ng ilang buwan o ilang taon, doon mo makikita ang impact. Hindi ito dramatic growth tulad ng stock market, pero para sa isang emergency fund na dapat liquid at low risk, napaka-solid nito. Isipin mo ang difference. Sa halip na isang beses lang sa isang taon mag-add ng interest, araw-araw itong nagkakaroon ng kita. Kahit maliit na porsyento lang, ang consistency ang nagpapalakas dito. At maganda pa, automated ito. Hindi mo kailangan bantayan araw-araw. Hindi mo kailangan mag-trade o mag-monitor ng charts. Tahimik lang siyang kumikita sa background habang busy ka sa trabaho, negosyo o pamilya. Pero linawin ko muna, ang emergency fund ay hindi para pang investment para yumaman. Hindi ito para pang high-risk growth tulad ng sa stock market o crypto. Ito ay para sa safety, para sa panahon na nawalan ka ng trabaho, para sa biglaang medical expense, para sa emergency sa pamilya mo. Kaya ang goal dapat natin dito ay hindi para magkaroon ng extreme returns. Ang goal natin ay safety plus smart earning. Safety na hindi natutulog ang pera mo. Ngayon ay pag-uusapan naman natin kung paano ito gagawin sa praktikal na paraan na kayang gawin ng kahit na ordinaryong Pilipino. Una, kailangan malinaw kung magkano ang target mo. Kadalasan, 3 to 6 months na monthly expenses ang recommended. For example, kung ang monthly gastos mo ay nasa 25,000 pesos, ibig sabihin ang target mo dapat na amount ay 75,000 to 150,000 pesos. Pero tandaan mo, hindi ito nabubuo overnight at hindi rin ito dapat ika-stress at ito ay dapat dumaan sa tamang proseso. Ang susunod na hakbang naman ay ang pag-shift ng mindset. Huwag mong isipin na ang emergency fund ay parang perang nakatambak lang. Isipin mo siya bilang isang tahimik na empleyado na kumikita ng pera para sa'yo. Hindi siya visible, hindi rin siya flashy, pero araw-araw siyang may ginagawa para sa'yo. Kapag ganito ang tingin mo sa pera, mas magiging intentional ka kung saan mo ilalagay ang pera mo. Pagkatapos nito, pumili ka ng digital bank na regulated ng Bangko Sentral. Sa Pilipinas, may mga digital banks na sakop ng PDIC, kaya may protection pa rin ang mga deposits mo hanggang sa limit na itinakda nito. Importante ito at huwag basta-basta magtitiwala sa kung ano lang ang may mataas na interest. Tingnan ang legitimacy, ang app stability at ang ease of access. Tandaan, emergency fund ito, kaya dapat anytime ay may access ka. Personally para sa akin, ang marerecommend ko sa inyo ay ang Maya Bank, pero pwede rin kayo mag-try ng iba. At kapag nakapili ka na, dito napapasok ang automation. Ito ang isa sa mga pinakamalakas na strategy. Sa halip na maghintay ka na may matira sa sweldo mo bago ka pa mag-transfer, unahin mo muna ang sarili mo. Mag-set ka ng automatic transfer kada sweldo papunta sa digital bank mo, kahit 2,000 to 3,000 pesos kada cut-off. Ang mahalaga dito ay consistent ka. Tandaan mo na hindi sa laki ng pera na kaya mong i-deposit ang labanan dito, kundi ang consistency.
Sa bawat transfer mo, isipin mo na lang na inihahanda mo ang future self mo, yung version mo na maaaring harapin ang mga emergency, yung version mo na kailangan magpa-check up ng biglaan, yung version mo na ayaw mangutang sa kaibigan o mag-swipe ng credit card sa panahon ng krisis. Iyon ang binibigyan mo ng proteksyon. Maraming Pilipino kasi ang natatakot na ilipat ang pera nila sa mga digital banks kasi bago pa ito at di pa nila kilala. Naiintindihan ko yon. Nasanay kasi tayo sa mga physical branch, sa passbook, sa pila sa bangko. Pero tandaan mo na ang mundo ay nagbabago at kung mas mataas ang interes na kayang ibigay ng parehong level ng accessibility, bakit hindi na lang natin pag-aralan at gamitin ng maayos ang mga digital banks? Hindi ko naman ibig sabihin na ilalagay mo lahat sa iisang platform lang. Pwede ka mag-diversify kahit emergency fund pa yan. Halimbawa, may konting amount na nakalagay sa mga traditional bank para sa immediate access kung sakaling may system maintenance ang mga digital bank. Tapos ang bulk ng emergency fund mo ay nakalagay sa mga high yield savings digital account na kumikita araw-araw. Ang tawag dito ay smart layering. May access ka na, kumikita ka pa. Pero may mga taong sasabihin na maliit lang naman ang difference ng interest. Well, sa totoo lang, sa simula, maliit talaga. Pero ang tanong, bakit mo pipiliin ang mas maliit kung may option ka naman na pwedeng tumaas ang interest pero parehas naman na safe? Isipin mo na lang, kung dalawa ang lalagyanan mo ng tubig at pareho namang secure, doon ka na sa mas mabilis mapuno. Ganun lang kasimple yun. At sa pagdaan ng panahon, mapapansin mo ang epekto ng daily compounding. Hindi ka magdadagdag na malaki pero may steady growth pa rin. At ang pinakamahalaga, may peace of mind ka. Ang peace of mind na alam mo na hindi nakatambak lang ang pera mo at may ginagawa siya at nagtatrabaho para magkaroon naman siya ng ambag sa financial stability mo. At ang isa pang angle na hindi madalas pinag-uusapan ay ito. Ang paggamit ng digital banks ay nagiging training ground para sa mas malalim na financial literacy. Well, dito kasi natututo ka mag-compare ng rates, natututo ka magbasa ng terms, natututo ka mag-manage ng accounts at ang simpleng paglipat ng emergency fund mo ay maaaring unang hakbang ito papunta sa mas advanced na paghawak ng pera. At habang tumatagal, pwede mo nang itaas ang target mo. Mula 3 months, gawin mo 6 months. Kapag may side income ka, idagdag mo pa ito. Kapag nakatanggap ka ng bonus, mag-allocate ka ng porsyento para ilagay dito. Gawin mong habit ang pagpapalakas ng safety net mo. At sa bawat hakbang, hayaan mo na lang na ang daily compounding ang magtrabaho para sa'yo. Imagine mo na lang yung sarili mo 5 years from now. May stable emergency fund ka na kumikita ng tuloy-tuloy. Hindi ka natataranta sa maliit na krisis, hindi ka kaagad kinakabahan kapag may unexpected na gastusin. Iba na ang level ng confidence ng tao na may solid financial cushion. At mas kaya mong mag-take ng opportunities dahil alam mo na may fallback ka. At sa huli, hindi ito tungkol sa digital versus traditional bank. Ito ay tungkol sa pagiging intentional sa pera mo. Kapag pinaghirapan mo ang perang iniipon mo, mas ilalagay mo siya sa lugar na may growth at may stability. Hindi yung natutulog lang habang tumataas ang bilihin. At kung ngayon mo lang narinig ang tungkol sa daily interest at high yield savings account, okay lang yan. Hindi pa naman huli ang lahat at pwede ka pa magsimula ngayon. Ikaw ba, ano ang digital bank na ginagamit mo na? Type mo naman sa comment section below. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang Pinoy-friendly money tips. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.